Mabong umaga po sa inyong lahat. Maulan pa rin po dito sa Mount Zion, mga kapatid. Kaya patuloy lang po tayo. At kaninang umaga, pagbukas ko po sa balita, bigla nakita ko na naman ang Tokyo, Japan. Si Kahan Noel, nandyan pa yata. Sa Tokyo, Japan ay binabaha po doon ngayon. At sana po ay maging okay kayo dyan sa Japan. At sa ibang bansa sa East Asia, ako, masyadong matubig. Yung samantalang, yung sa northern part naman ay masyadong mainit. Hindi ko na rin maintindihan ang ating panahon ngayon. Subalit, kung ano man yan, yung mga kalamidad na yan, wala na tayong pakialam dahil meron tayong alahaya. Yada! Yan ang napakasarap dito sa kingdom. Ano man ang sinasapit ng mundo sa ating buhay ay hindi mahalaga bagkus tayo ay merong alahaya. Bilang mga anak ng Tipan at kayo mga kapatid ko sa Tipan, bago tayo humarap sa mundo, bago na tayo humarap sa kung ano man ang haharapin natin sa araw na ito, iharap muna natin ang ating puso sa ating nag-iisang hari, ating Abay Hawa. Sa araw na ito, alalahanin natin ang tunay na mamamayan ng kaharian ay hindi lamang nakikinig sa tinig ng ating hari. Ano ba yung mga tinig na yun? Yun po yung naririnig natin na naaayon sa Torah at yung kanya-kanyang mga kautusan. Hindi lang tayo nakikinig sa ating boses ng ating hari, kundi buong pusong lumalakad ayon sa kanyang mga tagubilin. Ang pagsunod ay hindi pasanin. Tandaan po natin mga kapatid, kapag tayo'y sumusunod, hindi po ito pabigat. Huwag nating tingnang pabigat ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi rin natin pasanin ito. Na katulad sa sinasabi nilang, pasan-pasan mo ang krus. Ay nako. Kundi pagpapakita ng pagmamahal. Ayun. Pinapakita natin, habang sumusunod tayo sa mga kautusan, pinapakita natin ang ating pagmamahal sa ating hari. Pinapakita din natin ang ating pagtitiwala sa Kanya at pagkilala sa Kanyang karunungan at kapangyarihan. Kapag tayo ngayon mga kapatid ay kinikilala na natin yan at may pagmamahal natin ginagawa, may pagtitiwala tayong ginagawa sa Kanyang karunungan at kapangyarihan, ibig sabihin, sa Kanya lang tayo nakasandal. Kaya wala na po tayo ibang sasandalan. Katulad po ng mga nakaraang mensahe sa Sabat, mensahe sa New Moon, ay wala na po tayong iba pang pupuntahan. Wala na po talaga kahit na saan ka sa lupalop sa mundong ibabaw na ito. Ang iba na mga si Elon Musk yata talagang bumubuo na siya ng kanyang daigdig sa Mars. Kaya pupunta na daw doon yung X-planet niya na X-space. Bumubuo na siya ng lugar daw doon. At congratulations, Schwarzenegger. Meron ka ng 100 square meter doon. Binili niya na. Dahil ang akala nila, mga kapatid ko, meron na silang pwedeng, kung sakaling masira daw ang mundo, meron daw silang lilipatan. Ayun, nauturin. Bumili ng 100 square meter sa Mars. Correct. Talagang malulusaw yung kanilang lugar, mga kapatid ko. At napakasarap pakinggan yung mensahe na ating punungkahan kagabi, kahapon sa New Moon. Na meron pala tayo talagang lugar. Merong space, merong tayong lugar para sa mga righteous, para sa mga sumusunod sa ating hari. Sa kautusan niya, sa lahat na sumusunod, sa lahat ng pinagagawa sa atin bilang kanyang pinili. Ayun, napakasarap pakinggan. Bilang pinili at kanyang treasured possession. Ayan. So, ulitin ko po mga kapatid, kailangan natin alalahanin lagi na kapag tayo'y sumusunod, hindi ito pasanin, kundi ito ay bilang pagpapakita ng pagmamahal, pagtitiwala,
pagkilala sa kanyang karunungan at kapangyarihan. Yan. Wala tayong ibang sinasandalan, kundi siya lamang ang ating haring Abba-Yahweh. Ang ating talata sa araw na ito, mga kapatid ko, sa Deuteronomio, Kabanata 10, talata 12 hanggang 13, at ganito ang sinasabi. At ngayon, Yasharal, ano ang hinihingi sa iyo ng ating Abba-Yahweh, na ating alahaya, kundi bigyan ng banal na paggalang sa ating Abba-Yahweh, lumakad sa lahat ng kanyang mga daan. Yan, yung daan, yung kanyang itinuturo sa atin. Ibigin siya, mahalin natin, katulad ng sinabi natin kanina. Ibigin siya at maglingkod lamang kay Haring Abba-Yahweh na ating alahaya ng buong puso at buong kaluluwa. Yan, wag na po na tayong magtira sa ating sarili. At ingatan ang mga utos at mga palatuntunan ng ating nag-iisang alahaya, Abba-Yahweh. Yan po ang binibigkas o yan po ang sinasabi doon at isinulat ito upang maalala ng buong Yasharal. At dahil nawala nga ang mga Yasharal sa Jerusalem, ito ngayon ang mga remnants. Napakasarap lang pakinggan na sa kasaysayan po natin na sa pagbuo ng hayakal noon, sa unang hayakal doon sa noong panahon ni Solomon, ay kaparte na pala tayo dito sa Ophir na nagbibigay ng kahoy, ng ginto, ng mamahaling iba't ibang klase ng mga bato, at higit sa lahat, mga kapatid, yung gintong yun ay yun pala yung ibinalot noon doon sa unang hayakal na ginawa ni Haring Solomon. Napag-uutos din ni Haring David sa kanyang anak. So napakasarap pala ng piling, mga kapatid, na kaparte na tayo. Kaparte na tayo sa umpisa't umpisa pa lang. At bakit? Yun ang hindi ko rin maintindihan eh. Malubos maisip ko. At ngayon ko lang naintindihan ang pinakamalalim. Yun pala ang propesiyang yan o ang pangyayaring yan dahil dito rin pala itatayo yung pangalawang hayakal. At eto na nga tayo ngayon na itatayo na natin. Napakasarap pa rin ng pakinggan na kung saan tayo na kaparte lang noon, tayo pala yung magtatapos. O sabihin na natin, dito pala talaga, na italaga o dito talaga sa Ophir, ilalagay yung pangalawang hayakal ng ating alahaya. At napakasarap din pong pakinggan na bilang kaparte, hindi lang kaparte, kundi talagang treasured possession. Yun po. So, ang pagsunod ay hindi lamang ginagawa ng kamay. Siyempre, may paa dyan, ano po. So, sinusunod mo may kamay at may paa. Ito ay nagsisimula ang lahat-lahat sa pusong kumikilala kung sino talaga ang ating hari. Yan po. So, habang sinusunod natin pala, meron na tayong pagkilala. Kumbaga, nandun na lahat yung adoration natin, yung glorification natin sa Kanya. Kaya nga tayo, araw-araw, umaga't hapon, nagsasamba, nagbibigay ng, binibigyan tayo ng guidance, ay dahil kinikilala na natin na ang ating nag-iisang hari lamang ang ating sinusunod at sinusundan. Bilang mga anak ng tipan, mga kapatid ko, sa bawat kaharian, maraming kaharian sa mundo, mayroong pamantayan na sinusunod ang bawat mamamayan. Di ba? Sa dito, sabihin na natin sa Ophir, ano bang pamantayan natin dito? Di ba? Iba-iba. Sa ibang bansa, iba-iba din ang pamantayan. Hindi pwede yung pamantayan mo dito sa Ophir, dalhin mo sa Europa, sa Saudi Arabia, sa ibang bansa,
sa US, kung saan man, ay kapareho. Hindi oobra yung ginagawa mo dito, gagawin mo din doon. Kaya may kanya-kanyang pamantayan ang bawat kaharian. Merong mga batas, iba't ibang batas. May mga tuntunin, may mga pananagutan. Gayon din sa kaharian ng ating Abayahawa, ang mga tinawag na maging kanyang bayan ay hindi lamang tumatanggap ng kanyang mga pagpapala, sila rin ay tinatawag na mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Kaya nga meron tayong ganitong teachings o guidance ay dahil inaanyayahan tayo kung paano mamuhay sa kaharian ng ating Abayahawa. Ang tunay na pagsunod ay nagmumula sa ating pagmamahal o sa ating pag-ibig sa Kanya. Subalit, sa ating pagsunod ay may dalawang paraan ang tao. Ano ba? Dalawang klaseng paraan ang pagsunod. Ang una ay dahil natatakot ka. Takot ka na hindi sumunod dahil paparusahan, yung ganon. Takot ka dahil baka halimbawa sa isang kumpanya kapag hindi ka sumunod sa isang company, sa isang